Formation of Glucan and the usual activities dedicating the formation for the healing of life and nature. At sa mga nag-join ngayon, upgrading ngayon, pinakamahalaga na lesson. Upgrading sa mga lessons na makapagpalakas sa inyong spiritual na pundasyon. Ito ang higit na kailangan makapagpalakas sa spiritual na pundasyon. Ang process ng planetary ascension is ongoing at kailangan ito na atin maintindihan sa mga karamihang mga kapatiran natin, lalo na sa mga kapatiran natin sa samahan ng spiritual, na maintindihan natin ito kung anong ibig sabihin ng ongoing, patuloy na proseso, natural course of the planetary ascension, which is really ongoing at pabago-bago ang acceleration ng enerhiya. Itong enerhiya nating ibig sabihin nito ay madaling maintindihan pag nasa spiritual foundation tayo na pag-aaral. Ngunit napakahirap din itong maintindihan pag wala tayo sa broadcast na ito. Hindi tayo nag-aaral sa mga bagay na may kinalaman sa mga misteryo ng buhay. In the foundation of the advanced spiritual formation. Sa tawag nito, advanced spiritual formation. Kaya ito ay kailangan natin na maipaliwanag din sa ating mga kapatiran para hindi tayo mahuli sa panahon. Ibig sabihin, pag mahuli tayo sa panahon, hindi na tayo makahabol sa ating mga bagay na dapat nating ihanda sa ating mga sarili. At mangyari na mahirapan ang isang tao o kahit sino mang tao na maka-maintain sa kanyang balanse sa enerhiya. Na ibig sabihin yan, lahat ng mga taong hindi balanse ang enerhiya ay makaranas na mga blockages ng buhay. Maraming mga blockages dulot ng mga bad lucks. So, kailangan ang latest update ng release ng Advanced Spiritual World. Ang mga lesson na ating mga ibinigay ngayon na ipibigay ng Supreme Master ng Langit. Sabihin natin Supreme Master ng Langit. Kaya pag magtanong kayo sino yung Supreme Master ng Langit, ay ibig kong sabihin, ito ngayon ang daan na aking itinuturo sa inyo, Art of Life 172. In the actual arts and science of physical and spiritual fitness. Dito tayo sa actual arts and science of physical and spiritual fitness. Na ngayon, so mahirap na magsalita tayo na sabihin natin ito ang tamang daan. And then dito lang tayo paikot-ikot sa ating mga salita, sinasabi na walang gawa. So, hindi rin epektibo para sa inyo. At masayang din ang inyong mga panahon pag maniwala lang kayo at wala kayong gagawin. Kaya we are in this actual formation, art and science of physical and spiritual fitness. Ibig sabihin, inner cultivation. Practice kayo ng lessons. Hindi lang ang pagmemorya ng mga divine words, mga divine names, or mga tago na mga pangalan, mga banal na salita na galing sa advanced spiritual world. Kailangan ang gawa.
So, nitong bagay na ito, kailangan natin ang direksyon kung ano ang ating mga gagawin. Kailangan natin gagawin araw-araw sa ating mga debosyon. Kaya mayroon kayong mga debosyon. 72,000 mystery. Sa unang panahon, sa nakaraang mga panahon, ang mystery na yan ay hindi masyadong mataas. Medium pa yung mga panahon. Sabihin natin medium power. And that was also the preamble sa mga release ng mga banal na mga tagong mga pangalan, mga salita ng Diyos para sa mga taong pumasok sa chapter ng Advanced Spiritual World or 72 Spiritual Division. Ibig sabihin, yung preamble, ibig sabihin pasiuna preamble, the beginning. Kaya yung mga lessons, may mga batas na ibinigay na kailangang sundin. Ang pag-iingat sa mga banal na mga bagay. Yung banal na mga bagay na ibinigay ng Supreme Master sa langit. Para tulungan din yung sinong taong magkaroon ng mga bagay na yon. Magagamit nila sa kanilang lakbay dito sa planeta, dito sa mundong ating mga ginagalawan ngayon. Kaya nagagamit nila sa panggagamot, depensa sa kanilang mga sarili laban sa mga masusama. Yun ay napakahalagang mga divine connections galing sa advanced spiritual world. Ngayon sa bagong panahon, ngayon ay bago ng panahon ngayon. Ang mahalaga ay ang angkop sa panahon. Yung angkop sa panahon para hindi tayo mahuli sa ating mga stepping na kailangan natin ngayon. There is the ongoing planetary ascension. Ibig sabihin itong planetary ascension. Ang enerhiya ay mataas. Yung angkop sa unang panahon ay angkop sa unang panahon. Sa makalumang panahon. Ang sa bagong panahon ngayon ay angkop ngayon sa bagong panahon. Kaya kailangan nating palitan ang ating mga release ng mga divine words na kabasihan sa pangangailangan ng ating panahon ngayon ng bawat kaluluwa upang makasabay kayo sa frequency na kailangan. Yung mga release sa unang panahon ay angkop sa unang panahon. Ang higit na kailangan natin ngayon kung ano ang bagong panahon ng mga release. Ang dahil yan ay mga release yan na angkop sa ngayong panahon para ating maintindihan. Mahirap natin maintindihan itong mga bagay na mas malalim na spiritual pag hindi tayo makaabot sa frequency na kailangan. Mataas ang frequency na kailangan ngayon. Ang bawat frequency ng mga consciousness ng tao ay kailangan maka-align sa frequency na gumagana ngayon na nag-influence ng planetary ascension. Hindi ba natin ito mamalayan, lalo na pag wala tayong inner cultivation. Ibig sabihin, ng inner cultivation, yun na yung panahon na hindi lang kayo naniniwala. May pasakatuparan ng yung mga kaluluwa. Soul realization, ibig sabihin, may pagkaamgo sa kalag. O gulay pagkaamgo sa kalag, pasakatuparan ng kaluluwa. Ang ating maunawaan na yung paikot-ikot tayo sa ating mga paniniwala. Maganda man itong paniniwala, ngunit hindi na tayo makakita pang iba ng kahulugan sa ating mga paniniwala. Ano ba ang hantungan ng ating mga paniniwala? Sa paniniwala, yung maging hantungan ito ay maging totoo man ito o hindi. And then, it could be really good if we are right in our belief. But, kung sakali yung paniniwala natin ay hindi tama,
kulang, hindi ma-apply sa ating pag-angat, sa ating spiritual. Para tayo ay makakyat sa higher na dimension. Pag religious pa tayo, makakyat kayo sa langit upang makasama ninyo ang Panginoon. Yan ay isa sa malaking bagay na kailangan natin tingnan. Paano kung ang ating mga paniniwala ay hindi makaabot sa frequency kailangan na tayo ay talagang magtagumpay upang makakyat sa higher na dimension o sa langit. Sabihin natin sa langit, ito yan lahat ng mga paniniwala ng mga tao na punta tayo sa langit. Kailangan tayong sundin natin ang mga batas na ibinigay ng Diyos para tayo ay maligtas. Totoo yan. Kaya kailangan natin malalaman kung anong batas ng Diyos ang angkop sa panahon ngayon. Dito tayo sa advanced spiritual world ng mga batas. Ang sugo ng Supreme Master ay magkaroon ka ng kaalaman. Karunungan, higit sa kaalaman. Sa Bisaya pa, doon na kay kaalam, mas labaw sa kahibalo. Mayroon kang kaalaman. Mayroon kang karunungan higit sa kaalaman. Bisaya pa pagkasulti, mayroon kang doon na kay kahibalo. Doon na kay kaalam, mas labaw sa kahibalo. And that is the essential key needed by everybody right now. Walang masama sa paniniwala pag tama tayo sa ating mga paniniwala. Ngunit hindi lahat ng paniniwala ay angkop sa isang tao. Maraming mga pagkakataon na ang paniniwalang ito ay angkop lang sa isang tao o angkop lang sa mga grupong ito. Ngunit hindi niya angkop sa ibang mga grupo. Tayo ay naniniwala tayo na tayo ay makakyat sa langit pag maging mabuting tao tayo. Ngunit ano ba ang ating basehan sa pagiging mabuting tao? Sundin natin ang mga batas ng Diyos. Ano ang mga batas ng Diyos sa bagong panahon? Sa unang panahon, wala pang mga rocket, wala pang mga eroplano na lumilipad. Ang mga tao sa unang panahon, mabasa ninyo sa kasaysayan, gumamit lang sila ng mga kabayo sa kanilang mga paglalakbay sa digmaan, sa kanilang mga ginagawa. Wala silang mga space project travel, wala silang mga rocket, spaceship, walang cellphone, walang advanced technology. Kaya ibang batas sa unang panahon. Ngayon ang panahon ay bagong panahon ngayon. Ngunit anong pinaka-advanced na lesson sa unang panahon? Sa makalumang panahon. Ang mga lessons ng advanced spiritual world na ibinigay sa mga taong tumanggap nito. Kaya hindi mawawala ang mystical order of the lesson of the Supreme Master of Wisdom. Hindi yan mawawala. Kaya kailangan lang na hanapin ng kahit sinong taong gustong tumanggap at matututo nito. Sa mga misteryo, ibinigay ng Diyos para ang tao ay mabigyan, liwanag at hindi madulas sa napakadilim na daan. Lalong-lalo na ngayon, na ang panahon ngayon ay talagang madulas para sa mga nakararaming mga taong hindi pa nakapag-develop sa mga dipensang espiritual. So, pinakamahalaga ang dipensang espiritual ngayon. Ang pundasyon ng inyong buhay dito sa physical na mundo at manuwan ng kaluluwa ng iyong daan para sa tunay na kaligtasan, ascension of life into higher dimension is going away from the harms of the art of distraction. Lalayo tayo sa daan ng art of distraction. Ibig sabihin, blinding ignorance. Napakaraming mga
klasing-klasing mga bisyo na makasisira sa buhay ng tao. Especially blinding ignorance. Itong blinding ignorance, kailangan na mawala, matanggal ito sa ating pagkatao, matanggal sa kaisipan ng tao. Kaya kailangan na ikaw ay makagising sa iyong espiritual na kamalayan. At sa anong paraan ikaw ay makagising sa espiritual na kamalayan? Buksan ang iyong espiritual na kamalayan sa pamagitan ng mga susi na makapagpabukas ng mga information of advanced spiritual function nandyan sa 7 dimensions of your soul. Natutulog lang sa inyong mga katawan. At hindi yan nakagising pag wala kang ginawa sa iyong buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So what is the kingdom of God that you would need to search or to look for? So that is infinite. Walang katapusan na kaliwanag o katotohanan, walang katapusan na buhay. And that is the kingdom of the Supreme Absolute, Omni Supreme Absolute. Hindi yan natin maunawaan. Walang kaisipang makaunawa kung anong tunay na kaharian ng Diyos na walang katapusan pag hindi mabuksan ang iyong karunungan. So, ano ang ibig sabihin ng karunungan? Wisdom of the Most High na hindi yan kayang mabuksan pag ikaw ay nandiyan lang umiikot ang iyong kaisipan sa paniniwala. Na ito ay maganda ang ating paniniwala. Hindi mabuti pag wala tayong mga paniniwala. Mag-umpisa ito. Ang buto nitong ating mananampalataya magsimula sa paniniwala. Kaya kailangan buksan ang puso't isipan. Sa direksyon, sa tunay na liwanag na walang katapusan. At yung paraan na yan, buksan ang iyong mga spiritual psychic channels. Mayroon kang mga sentro ng mga spiritual foundation. Channels ng iyong spiritual information nandyan sa iyong katawan. So magsimula tayo sa 7 Spirit of the Omni Supreme Absolute within the 7 dimensions of your soul. So mayroon tayong tinatawag na 7 spirits of the Omni Supreme Absolute within the 7 dimensions of our soul. And that would suffice the statement that people would say, the kingdom of God is within you. So if this there within you, ibig sabihin yung pagkasabi na yan na ang Diyos ay nasa loob ng iyong dimension sa kaluluwa. And then nandyan sa loob ng iyong puso. Kaya maski tingnan natin yung mga puso natin ngayon, hindi lang tayo nakaintindi siguro sa pagkasabi nito. Kasi dito tayo sa paniniwala. Walang Diyos dyan sa ating puso. Makita ba ninyo ang Diyos sa inyong mga puso? Makita lang ninyo siguro at certain point of time. And right after this formation, and then wala nang Diyos sa puso. Marami ng mga kalaban sa puso. Kaya yung puso ay inilarawan yan ni Jeremiah, the heart is the most deceitful thing above all things. At sinong nakakaalam niyan? Ang nakakaalam niyan yung spiritual understanding ng iyong pagkatao. Ang siyang may alam kung bakit yung puso mo ay hindi yan, nandyan. Ang tunay na Panginoon pa nandyan sa inyong puso. Because hindi pa tayo nakagising sa tunay na spiritual na kamalayan. Kaya, sinabi ng Supreme Master, in the person of your Master na pinaniwalaan. Kahit sinong mga Master na niya, walang problema yan. Regardless of the name of the Master, sino man ang ating mga pinaniwalaan. And they would say that, the message of the Supreme Master of Heaven, my son, be wise. Bakit maging loyal ka sa Panginoon, then you don't have wisdom.
Magawa ba yan sa tao maging loyal ka sa Panginoon din wala kang karunungan? Na hindi mo alam ang mabuti sa masama. Ang alam mo lang yung masama at mabuti. Sinabi ng Diyos sa langit na kailangan tayong mayroong karunungan. Mayroon tayong kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Hindi lang natin alam yung mabuti at masama. Ano ang kaibahan ng dalawa? Malaking kaibahan. In every point, you are decided that this is the right thing, and then the other side will be not right. So this is right, and then this is wrong. This is good, and this is bad. Kaya sinabi ng Panginoon, thou shall not judge. Huwag tayong maghatol para hindi tayo hatulan. Ibig sabihin, in another translation for that, do not discriminate. And then maiwasan ba sa isang taong naniniwala na hindi siya makagawa ng diskriminasyon base sa batas ng kanyang pinaniwalaan? Batas ng spiritual or batas ng religion. Ano ang pinakabatas ng Supreme Master? So dito tayo sa kasuguan. Dito tayo sa mga utos ng Diyos. My son, be wise. That is a commandment, my son, be wise. Kaya, we are not verse to verse. And if we could also verse to verse, ibig sabihin, without wisdom, wala tayong karunungan. Hindi natin alam kung ano ang tunay nating kahulugan. Maging sa tunay kahulugan natin sa liwanag na walang hanggan. Sabihin natin ang Diyos nandito sa ating puso, nandiyan sa inyong puso, nandito sa ating puso. Ngunit, hanggang kailan ng Diyos nandiyan sa ating puso? Pag hindi natin alam, yung mga dimensyon, mga mundo, nandiyan sa loob ng iyong kaluluwa. Kaya 7 dimensions of the soul. And that is the fundamental of the College of Mystery na kailangan mong matutunan. Na malalaman mo at the 7th foundation of the soul, mayroong 7 spirit of the Omni-Supreme Absolute. Or in short, there are 7 spirits of God within the 7 dimensions of your soul na kailangan mong gisingin ang iyong kaisipan para maging may kakayahan kang makakommunicate sa 7 spirit of the Supreme Omni-Absolute within the 7 dimensions of your soul. And that is the fundamental. So, ibig sabihin, mayroon tayong advance. At kailan natin ito matutunan ng advance? We will jump into the advance without realizing first the 7 dimensions of the soul. Hindi pa natin ito malaman kung ano ang ating gagawin upang mabuksan ang ating spiritual na kamalayan. To simplify, kailangan natin munang buksan ang mga sentro ng ating psychic channels sa 7 dimensions of the soul para makamit natin ang kaunawang spiritual, kayang makapag-unawa, kayang maintindihan ang mga misteryo ng Diyos na kanyang ibinigay upang ikaw ay makaintindi sa tunay na kahulugan ng iyong buhay. So, anong tunay na kahulugan ng iyong buhay? Mabasa ba natin sa aklat ang tunay na kahulugan ng ating buhay? O maghanap tayo ng mga oracle na mga tao nagbabasa ng oracle para magtanong tayo kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang ating buhay, kung saan tayo galing, kung sino ka o sino tayo. Yan ay very common yan na ginagawa sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang maraming mga tanong na hindi nila masagot sa kanilang mga sarili. Ngunit, hindi pa rin angkop nang dahil ang bagay na ating pinag-usapan ngayon, bagay na hindi kayang ma-access ng kahit sino mang tao except sa iyong mismong sarili. Ang mga bagay na ating pinag-usapan ay yung lihim ng iyong pagkatao kung sino ka sa totoong buhay sa liwanag na walang katapusan. Kaya kailangan buksan ang iyong spiritual na kamalayan. Sa pamagitan ng sinasabi natin ngayon, ang bagong release ng Advanced Spiritual World. Don't be misled with the word Advanced Spiritual World.
or the word 72 spiritual division or Sun 72 foundation. Ibig sabihin yan ay yung dugukan. Ibig sabihin dugukan, that is a foundation. Yung pinanggaligan, origin of the lesson. And that's the meaning of dugukan. Kaya yung mga grupo natin, grupo ninyo, magtanong kayo saan yung mga aral na ibinigay ng dugukan galing. So, ibig sabihin galing yan sa dugukan. Na ibig sabihin, foundation of knowledge and wisdom. When you start the lessons of the light service formation and then face to the east, why you are going to face to the east? That's because in the east, mayroong portal ng advanced spiritual world. 3 portal. That's why that will co-resonate with the Trinity of the person, Trinity of the universe, Trinity of the cosmos, and Trinity of God, and the Trinity of everything. So, ibig sabihin, ikaw ang Diyos at iyong Divine Mother Nature ay hindi ma-isolate. Hindi ka ma-isolate sa tunay na kahulugan ng Omni-Supreme Absolute. In the North, mayroong office of the precise Omni-Supreme Absolute. In the West, mayroon ding office of the precise Omni-Supreme Absolute, as well as the South, precise Omni-Supreme Absolute. Kahit saang sulok ng mundo, maging sa Northeast, Southeast, Northwest, or anywhere, or at the center, walang ligtas, walang iskapo ang sinumang tao o sinumang mga alien sa mga mata ng Diyos. Lahat ay makikita ng Diyos. Ngunit ang mga tao ay hindi lahat ng mga tao ay makikita ng Diyos. Ay yung malaking kaibahan ng mga higher beings at saka yung mga taong hindi higher beings, nahanay lang sa paniniwala ng higher beings. Yeah, that's actually belief. We are believing that we are higher being. Is it right? Naniwala ba kayo nga higher beings kayo dito sa mundo? Well, compared to the rest, mga nilalang sa planeta, so masasabi natin na tayo ay mga higher beings. Nakagawa nga yung mga tao ng mga rockets, mga technologies so advanced, cellphone. And then, do you see dolphin na gumagawa ng cellphone? Or carabao, gumagawa ng eroplano? And then, none of those animal kingdom did able to make technology as if humans are doing and continuously doing. And we are about to enter the world of artificial intelligence realm. Ibig sabihin, ang panahon ng bagong panahon. It is the exciting moment for everybody. The world of the artificial intelligence realm. It will be very exciting for everybody. But do not lose your soul. And ibig sabihin, in the new world, that's why, pag sabihin man natin din, maiksi na lang ang panahon ngayon. But we do not mean for that it is the end of the world. There is no end for the world. Okay, this is the things right for you to understand the lessons of the College of Mystery. We are teaching for everybody. Nanggaling yan sa advanced spiritual world. And then the world that we are going to reveal to you is endless. Walang katapusan. Pating itong mundong ating ginagalawan ngayon, walang katapusan. Ngunit ang panahon ay may katapusan. Ang panahon ay may katapusan. And we are now about to enter the new world. Ang ripple effect ngayon sa bagong panahon ay inyo nang maramdaman. Maramdaman na ninyo ngayon ang ripple effect ng yung wave of the new world. Kaya, maiksi na lang talaga yung panahon. Lahat ng mga tao ngayon na hindi alam yung tunay na kahulugan ng spiritual na buhay,
Nababalot ang kaisipan sa mga makamundong bagay. Hindi na kayo makapaghanda. Kahit hindi ito sa usapang mayroon tayong mga kapangyarihan. Hindi ito sa usapan na mayroon kayong mga kayamanan. Iba ang disiplina sa advanced spiritual world. Kaya higit na kailangan ninyo ngayon yung tunay ninyo na magtuturo sa spiritual para hindi tayo madulas, hindi maligaw sa daan. Ang daan na inyong kailangang tinatahakan o tahakan ngayon, sundan na daan. Daan ng art of life. Sinabi ni Jesus Christ, in the person of Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. The one comes to the Father pag hindi sa pamagitan sa Kanya. So sinabi yan, in the person of the Supreme Master, sa katauhan ng inyong mga divino maestro, na ito ang batas sa katotohanan. Maging mabuting tao kayo. The way, the truth, and the life. What do you mean by that? Words, the way, the truth, and the life. Maging mabuti kayong tao sa pamagitan ng pagsunod ng mga batas at ng mga sugo ng Diyos. Anong batas at anong sugo ng Diyos na kailangan ninyong sundan? Okay, don't go out sa linya. Do not go out sa linya ng napakahalagang instruction na ito. My son, be wise. My son, do not despise wisdom. Ayaw ba ninyo isalikway ang kaalam? Kailangan ninyo ang mga espirituhanong salabutan. Ibig sabihin, kining mga butang ato karong panaghisgutan. Hindi ito mga butang, mga bagay na itinuturo ng mga makataong kaisipan. Kundi ito ay mga bagay na itinuturo ng banal na espiritu. Force of the Spirit of the Supreme Infinite. Na tayo ay magbigkas sa mga bagay na mga espirituhanon para sa mga taong espirituhanon. Ngunit sa mga taong hindi, mga espirituhanon ang mga kaisipan, hindi talaga nila maintindihan. Kaya isinasabi ng Supreme Master sa pamagitan natin nitong ating mga pagsasalita ngayon na kailangan ninyong mag-aral kayo ng College of Mystery. And what particular College of Mystery? Look at the entire universe. Is it the universe so big enough? Ito bang ating mundo? Ito bang kalibutan ba? Kalibutan. Dako ba kayo kining kalibutan? Okay, let me know if dako ba kining kalibutan. Dako ba kayo kining kalibutan? Okay. Let me know if kining kalibutan liben ba kadako. I am thinking that the world is not so big enough. When we understand the mystery of God, kining kalibutan ba? Dili ni namin kadako. Kung masabot ninyo ang kining spiritual nga kahulugan sa kinabuhi. In fact, one of the dimensions of your soul is kaya nga ipasok, isulod kining tibuok kalibutan, even the cosmos sa dimensions of your soul. You just imagine, God is within you. Ang ibig sabihin, the creator of the heaven and the earth is within you. And then how come that the world is so big enough? That's bigger than you. Ibig sabihin, ito mayroon tayong dapat na i-discover sa kahulugan ng tunay na liwanag ng ating buhay, sa liwanag ng makapangyarihang Diyos sa langit. Pag ang mga tao ay hindi naniniwala na may Diyos sa langit, mayroong angels contact and connection. Everybody is invited sa sasalo-salong ito. May inahandang mga pagkain ng Diyos sa langit para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga sectors ng mga tao, naniwala man o hindi naniwala, mga scientific na mga tao o hindi scientific, religious or spiritual, kahit anong klaseng tao, mabuti or masama. May salo-salo ang Panginoon na inihanda at inaanyahan ang lahat na makisalo. Art of Life 172. Angels, Contacts, and Connection. At dito natin ito maintindihan. Kung may Diyos ba or wala. If you are a skeptical someone,
And then you have the right to be someone so skeptical on the things you're doing, and that could be also right. No problem with that. And if you are a believer and so religious fanatic, no problem with that. That is so good. And that is a process of your learnings of life in the planet. Ay sabihin man natin, rid of negative illusion. Is it really good to rid of negative illusion? Mabuti ba o maganda ba itong tanggalin natin ang ating mga negative illusion? Maganda ba? Hindi. If we can manage, we can. Okay, so this one thing. This is the topic. Para mayroon tayong spiritual awareness, kailangan tayong matanggal ang ating mga ilusyon. Nang dahil ang tao ay nag-aaral sa liwanag ng Diyos sa langit, at kailangan nating mapasok ang dimension ng Diyos kung saan siya nakatira or saan siya tumira diyan sa kalubluban ng mga dimensions ng ating kaluluwa. Kasi may office ang Diyos diyan sa inyong mga 7 dimensions of the soul. Ngunit, paano natin pasokin yung dimension ng ating kaluluwa pag hindi natin alam kung ano ang direksyon? Hindi nga natin panabuksan ang mga spiritual nating kamalayan. 7 dimensions of the soul. Kaya hindi tayo naniwala na ayan, ang aral na yan ay kailangan natin. Kaya sabi ng aming batas, this one thing before I will forget. When you're so loyal to God, talagang loyal ka sa Diyos sa langit. Kaya, yung ayong paniniwala ay talagang minamahal natin ang ating mga paniniwala hanggang kailan at kung magpakailanman. Yan ang ating tanong. Yan ang ating sagot. Hanggang kailan yung paniniwala sa Panginoon? Hanggang kailan? Walang katapusan. That is right. And then next to that is your action, yung gawa. Kailangan mo yung gawa. Mapakita mo sa gawa na yung paniniwala ay mahal mo ang Diyos sa langit. At yung loyalty mo, tapat ka sa Diyos sa langit. Kaya sinusunod mo yung batas ng Diyos. Kaya nandiyan ka sa iyong kinatayuan ngayon. Ngunit sa iyong kinatayuan ngayon, kung naging masama man ang iyong pagkatao, hindi mo masundan mo ba ang tunay na batas ng Diyos? Kaya kailangan kang maglakbay sa iyong sarili. Pasukin mo ang dimension kung saan tumira ang iyong Supreme Master ng langit. Nandiyan sa kalubluban. Huwag nang sabihin nandiyan sa iyong puso. Kasi tingnan nyo yung puso ninyo ngayon. When you look at your heart and there's no really God there, it is only an emotion and an illusion. Emotion and an illusion. Kaya illusion is, ang ibig sabihin ng illusion, hindi totoo. Bagamat you're believing that God is within you, in the heart, and then later on, after your devotion, and after your mga ritual na ginagawa, and then doon ka na, pumunta ka sa ibang lugar, and then mayroon ka ng mga nakitang mga iba't ibang mga bagay, and then you forgot. And then you try to look at the space there in your heart, and then you find out that wala mang Panginoon diyan sa iyong puso. Maraming mga desires. Mga desires pa. Mga pangandoy sa kasing-kasing. Nga naghatagpod ka bugat sa imong kinabuhi. Nagpabigat ng iyong buhay kasi hindi kayang maabot ng kapangyarihan ng iyong pagkatao, yung mga hangad ng mga puso. Napakaraming mga gusto ng ating mga puso. Ibig sabihin, that is not the character of God. That is the desire. When you say that human desire is there in your heart, that would be, sure, more or less right. Napakaraming mga desire dyan sa iyong puso. So, ibig sabihin dyan, ito ay, kailangan natin ito intindihan, makita natin kung saan talaga yung Panginoon sa ating puso. Kaya sabihin natin kung dyan, sa iyong kinatayuan ngayon ay hindi na natin napakita
yung tunay nating katapatan sa Panginoon, hindi natin nasunod ba? Hindi natin nasundan. Ano bang mga gawain at yung mga ginagawa nang yung Supreme Master sa langit ay nakaupo sa kanyang trono at tumingin sa iyo at nag-smile, nakatingin sa iyo. Kasi gumagawa ka ng mga gandang mga gawain. Nakapagbigay kasiyahan, nalugod sa iyo yung Panginoon. Ngunit pagtingin ng Diyos, kasi masyadong loyal ikaw sa iyong ginagawa, masyadong pagsunod sa batas at yung loyal talaga sa Diyos. And then nakita ng Diyos, ay nakasimangot ang Diyos na kaupo sa kanyang trono kasi itong kanyang sinugo ay hindi man nakaintindi ng ibig sabihin, anak, my son, be wise. Sumusunod sa mga batas, ngunit hindi alam kung anong gagawin at anong batas na angkop sa panahon ngayon. Ano ba ang basihan sa magiging mabuting tao? Sa dahilan ng pagsunod ng batas ng Diyos. My son, be wise. Kaya if we are memorizing 1,000 verse, napakaraming mga versikulo na ating mga memoryado, and then that could be defeated. Huwag wala tayong karunungan ng kahalagahan itong versikulong, my son, be wise. Do not despise wisdom. Because the first mother lesson of all the lesson is wisdom. Kaya kailangan mo yung wisdom or karunungan. At kailan natin makamit ang karunungan? Kailan mo makamit sa iyong pagkatao ang karunungan na ating ibig sabihin? Ang sagot niyan sa panahon na babuksan mo ang iyong spiritual na kamalayan. Ang spiritual na kamalayan ay katawan ng kaunawaan, is a body of understanding, wherein mayroon siyang 7 energy stations at the fundamental level. Na ibig sabihin, at the fundamental level, 7 dimensions of the soul. Kailangan mong buksan muna yung 7 energy centers ng iyon yun sa iyong pagkatao. At kailangan mo yung mga source niyan. Kaya mayroon kang angels, contacts, and connection, formation, art of life. Na hindi yan mabuksan. Pag mag-meditate ka lang, and then you are going to project na magising mo yung spiritual mong kamalayan. Or else you can only activate internal energy. Kaya makapangyarihan yung physical na katawan. Napakalakas. Pag tagain ka ng itakay, hindi pa ka matablan. And then you do the chanting formation using sacred divine words. Using divine words na mga tago. And then nagpuwersa ang mga divine words sa iyong katawan. Kaya hindi ka natablan. Pero hindi nabuksan ang iyong spiritual na kamalayan. Mas lalo pang naging nabulag ka sa katotohanan. Na instead soul realization, ay yung nangyayari ay human negative ego. Kaya hindi ibig sabihin na yung isang tao nagkaroon ng kapangyarihan ay mayroon na siyang pasakatuparan ng kanyang kaluluwa o soul realization, which is the certain thing needed, ang pinakatumpak na butang na kailangan sa pag-akyat ng isang tao sa kaharian ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan na naging nagpalaki sa false self ng isang tao. Ibig sabihin, human negative ego. Kaya hindi garantiya sa katao na magkaroon ka ng kapangyarihan, mayroon kang gahom sa imuhang kinabuhi, sa imong lawas, di ka badutlan, di maigugbala din, daghan kang exhibition nga gihimo sa imuhang pagkatao na duna na kay pagkaamgo sa kalag. In fact, that could be your burden in life na makaakyat sa kaharian ng Diyos pag hindi mo matutunan ang tunay na kahulugan sa katuparan ng kaluluwa, pagkaamgo sa kalag. Kaya this is actually the time for complete surrender to God. Na ibig sabihin, panahon na ngayon, mayroon kang complete surrender to God. So the way, the truth, and the life, that means that this is the direction in life. Art of Life, 172. Na ibig sabihin, kailangan mong pakinggan
ang boses ng Diyos sa langit, na yung Diyos sa langit ay siya yung dugukan ng iyong buhay, the foundation of your life and wisdom. This is the way, the truth, and the life. This is now being broadcast in this formation as we are commanded by the Omni-Supreme Absolute to tell you the lessons of the art of life. Wherever you are, kahit sino yung mga tao. Mayaman man tayo, mahirap man tayo, malakas man tayo, or mahina man tayo, mabuti man tayo, or masama man tayo, then who will know? Sino bang nakakaalam na yung tao na yan ay masama or mabuti? Ano bang yung masama, ano yung mabuti? And then, hanggang kailan ang tao na hindi siya makaiwas sa katotohanan ng mundong ito ngayon na ating ginagalawan? Hanggang kailan? Ano ibig sabihin ito? Pag tingnan ninyo yung kapaligiran ninyo, makikita ninyong lahat ng mga bagay at hindi kayo makaiwas na maranasan ng iyong kaunawaan na yan ay maganda, yan ay masama, yan ay mabaho, yan ay mabango, yan ay malaki, yan ay maliit, yan ay liwanag, yan ay dilim. Yan ay yung kahulugan sa mundong ito. Kaya this is the dimensions of the soul. And this is the world that corresponds to the dimensions of the soul na tinatawag natin 7 dimensions of the soul, which is also the 7 dimensions of the universe. There are the 7 heavens that will correlate with the dimensions na tinatawag natin colors of the dimensions of the reality of this universe. Kaya may yung mga frequency. Mayroon iba't ibang frequency. Ngunit, we can harmonize all these frequencies. And then, after harmonizing your consciousness, energy, light, life, with all the frequencies of these colors, of the reality of this universe, and then you go on the beyond of this formation. Kaya when you look at this universe, you look at the entire cosmos, you could ask yourself, what is the outside of this universe? The outside of the cosmos. Is there anything we call it outside of this cosmos? Sa ating mga nakamit na karunungan ngayon, mayroon ba tayong tinatawag na mayroong labas nitong mundo? Yes. In the spiritual side, mayroon. But then sa ating mga kaalaman, base sa ating mga kaalaman na naabot na ngayon sa ating panahon, ay walang tinatawag na labas nitong mundo. When this cosmos is expanding, but there is no called outside of this cosmos. Kaya sinasabi niyan sa aklat ng Dugukan, and still writing the book of Dugukan, na mayroong 3 klaseng spiritual na mundo. At ito ay higit ninyong kailangan na matutunan. Ang unang mundong spiritual, na tinatawag natin advanced spiritual world, which is the lowest frequency of the rest spiritual world na kailangan nating matunghayan. Dito lang tayo sa advanced spiritual world. Ang advanced spiritual world, ibig sabihin nito, dito rin nagsimula itong ating tinatawag na mundo, cosmos. Ngunit ito ang nangyayari sa bawat kaluluwa na mayroong mundong ginagalawan na ang tawag mental dimension of the soul. That means to say in the brain. In the physical body, you have the brain. And everyone has the brain. Mayroon ba tayong brain? Mayroon tayong brain? Yes. Of course, we have the brain. That's why my head is big, so my brain also is big. Kayo, malaki ba inyong ulo? Maliit. Malaki ang ating mga ulo. So, kaya malaki ang dimension sa ating mental dimension. But the elephant is bigger than our brain. Tama? So, mas malaki ang mundo ng elepante kaysa ating mundo when it comes to the dimension of the mental dimension of the soul. Ngunit, maliit lang ang kanilang elemento compared to the humans. So, that's why so many things we need to look at this point of
inner discovery. Kaya, pag dandiyan pa tayo ngayon sa higher dimension, yung elepante, pag sumigaw, ay kumulog dito sa labas, dito sa mortal dimension. And then, pag tayo ay kumulog dito, sumigaw tayo ng masyado, walang kumulog sa ilalim ng luta. Yung itong katawan lang ng taong sumigaw yung kumulog. Tama ba? That's why, there's a big difference between the creator and the creation. Tama ba? Ang creator, Bisaya, sabi siya, creator, magbubuhat. Ang gibuhat, mo na yung creation. Sige, this one thing. Who would say that fear is bad? Okay, I am the one saying also that fear is bad for the sake of our understanding, because we are matching up the frequency of this vibrational formation. But fear is good if you are in the version of the Creator. Tama ba? You try to look at you yourself. Pag-create mo mga butang, pag-create mo mga tao, and then you are creating humans, you are creating aliens, and then all the aliens, all the humans without fear. And then would you say that the world you are creating is good? And then people you are created are rebellious because they don't have fear. Hindi sila marunong malungkot, hindi marunong umiyak, galit lang yung lahat, at katapangan lahat. Kaya, makikita mo sa iyong sarili na nagkamali ang iyong ginawa kasi hindi mo na perfect ang iyong ginawa. Kulang ang iyong kahulugan. That's the one, actually, one of the examples ng aking ibig sabihin. There's big difference between the higher beings and the minor creation. And the thing is, you are now about to enter the world of the super advanced spiritual world. Na ibig sabihin, not super advanced technology. Na ibig sabihin, this is actually the time that you must be grown up into bigger light, stronger light. Kaya this is the time to wake up. Do not invoke the law of God when wherein you do not really know the law of God. Ayaw ba invoke sa imong kinabuhi nga kani mo ang balaod sa Dios nga wala ka masayod, unsay balaod sa Dios kay hindi pa nabuksan ang iyong tunay na espiritual na kamalayan. Buksan muna ang iyong espiritual na kamalayan upang ang Diyos sa langit na nakaupo sa kanyang trono ay matuwa, malugod siya nga tumingin sa kayo. Nang ikaw ay lumaki na at pwede ka nang maglakbay sa mundong mas malaki ang iyan upang gampanan ang iyong misyon ng buhay. Okay, this one thing. Ano ang misyon ng mga tao dito sa planeta? Then I have the right to ask this question as a sort of discussion, short discussion, that for the people believing in this formation. And then for the non-believers, we don't have the right to ask this question. So ano ang pinaka-mission sa mga tao dito sa planeta? Mayroon? Anong pinaka-mission? Inyo dahil? Ano yung pinaka-mission ninyo din sa mundo? Ika dahil, ano sa mission mo dahil sa planeta, sa kalibutan? Inasulay na mo pangutana, imong kinabuhi, ano sa mission mo dahil? Kisa may nakasulay pangutana na sa inyong kagalingan. Sino yung mga okay daw, anong nakatry ka na yung mission? Nagtanong siya yung sarili. Ano yung natanong mo sa sarili mo? Ano sa mission mo dito sa mundo? Wala ako pumunta sa magaling kasi may isang kinabuhi. Matong pagtubag, sa titubag ko. Matong pangita sa magalingan. Unang kita na ang pagtatang mo. So, sa iyong pag-light check, hindi mo yung kawangan ng tao. So, ang gawin na nagawin na ito
to usher the ascension of God. So by helping, also by the follow the command, by follow the will of God, it also is entering yourself into the ascension. Okay, good. So everybody has the mission. Only the thing in life, you have to ask your question. Kung ano yung mission mo dito sa mundo. And I will answer that question. Sino mang magsagot yan sa mission na yan? Pag kayo ay magtanong sa inyong sarili. Magtanong kayo sa inyong sarili. Ano yung mission ninyo sa mundo? Si Alec Junel, he had asked his question in life. At kahit sinong tao, at lahat ng mga tao, when you begin your journey in the world of spiritual foundation, you can never escape that question kung ano yung mission ninyo dito sa mundo. Ano yung mission mo dito sa buhay, dito sa mundo. So, the mission in life is, if we are so many people believing in spirituality, and then we will ask question, what is our mission here in the planet? That is so common mission. Kasi kahit maraming mga tao, then maraming mga tao magkapariha ang kanilang sagot sa kanilang mga mission dito sa mundo. Ang dahil hindi maraming kahulugan ang ating makikita kung ano yung mission natin sa mundo. Ngunit, on the other side of the coin, napakarami din. Kaya pag ibig sabihin natin, iba't ibang mga mission, and then yung isang tao ay may isang mission, ang isang tao ay may isang mission, ang isang tao ay may isang mission. And if we are 8 billion people around the world right now, and then each one has the mission, kaya napakaraming mga kahulugan ng mission ng tao sa mundo. And then I'll tell you that the ultimate mission of the soul right now in this planet, why you are here in this planet and reincarnating your life in the physical world just to have your physical body to transform into bigger, stronger life, is ascension of life into higher dimension. And that is the ultimate mission for each soul in the planet. Ascension of life into higher dimension. Kaya, we are looking also the progress of the light workers of the entire planet. Napakarami mga light workers na ngayon. And then sa umpisa, so napakarami pa rin. And then later on, kasi walang momentum, ang maraming mga tao sa kanilang mga haring spiritual, and then nablakan sila sa opposite formation. Kasi itong web of the opposite formation ay napakalakas ha. Kaya pag walang mga powerful self-protection against the web of the opposite formation, and then makontaminate yung mga tao at mablakan sa kanilang mga momentum na makapagpatuloy sa nilang hangarin sa spiritual na pundasyon. And then for the sake of those people still active sa kanilang mga light service working activities, and they would say that ascension of life into higher dimension too. So gusto silang mag-ascend into higher dimension. And then the big question right now is, where is that higher dimension? Is it in this planet or in some other planet? Or in some other world where we do not define yet as of this time? Because when you look at the books, written histories of time, very few you can say and read there na yung mga tao ay nag-ascend sila sa langit, hindi sila nakaranas ng kamatayan kasi umakyat sila sa langit, kinuha sila ng Panginoon, and then dinala sa langit, na hindi na dumaan ng kamatayan. Just like in the person of Elias,
And then in the narration of the book, the story of Jesus, then Jesus resurrected and then ascended into the heavens with a physical body. It means to say that pumunta sila sa langit. Dala ang kanilang physical na katawan. But so seldom and very few those kinds of character where you can read in the histories na may umakyat sa langit na hindi nadadaan o dumaan ng kamatayan. That's because yung revealed na mga lessons dyan ay konti lang. At yung mga maraming mga informasyon na hindi yan nakasulat sa mga aklat na yan. Ngunit, the big question is, where is that higher dimension? O sa religion pa tayo, asa mo ng langit nga atong aduan, nga maatuta mo sakat nga to. O mo, mulupad ba nga to? O ipakuha ba ta sa Ginoo og helicopter? Or spaceship? Or magneton ba ta sa Ginoo mo saka sa langit? O sa unsang pagi? So many versions, ideas, theories, speculations, imaginations, even illusions. Sagol-sagol na lahat yan. Saksak sinagol na yan. And people cannot really conclude what is right and what is wrong for that very particular information in life. Muadto lagi ta sa langit. Muadto kamo sa langit. And ako, I do not like to go to heaven. That kind of heaven, people would always say, because that is not on it actually enough for you. Even for you, that is not enough for you. And that is not actually enough for us. Because that's why I said, when you look at this universe, is this universe so big enough for you? And the answer for that is not actually big enough. In fact, that is so small that will just need your little time to sit down and do your exploration in the mental dimensions of your soul, then you can travel the entire universe, the entire cosmos, and even beyond the cosmos. So the big question right now is, where is that kind of heaven that you should go if you are successfully ascending your life into a higher dimension? So the answer for that is into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. That's why there is really the need to practice angels' contacts and connection. The way, the truth, and the life. That is the teaching of the Lord Jesus Christ. In the person of the Lord Jesus Christ. In the person of the Supreme Master of Wisdom. And in this version, in the What's a Divine Revelation, the Book of Dugukan, that is still the teaching of the Supreme Master of Heaven, the way, the truth, and the life. That is not me. That is not you. That is the Supreme Master of Heaven. Kaya itinuturo natin ngayon kung babalik si Kristo, kung babalik ang Diyos, or kung lumabas ang Diyos sa langit, saan ba natin siya unang makita? Makita ba natin sa ating mga puso, sa ating mga mata, dito sa lupa? Makita ninyo yan sa langit. Pero kailangan mo na mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan para hindi tayo mapunta ng Antikristo, mapunta sa art of destruction, mapunta instead of art of life, then art of destruction. And ibig sabihin, this one thing, we must realize, first, we have to open up spiritual awareness. Na ibig sabihin yan, buksan ang iyong spiritual na kamalayan sa pamagitan ng pagbukas ng mga opisina sa dimensions ng iyong kaluluwa. 7 dimensions of the soul. And then if you are going to ascend life into higher dimension, not just that kind of heaven na makikita ninyo sa astral spiritual world, makikita ninyo sa inyong mga imahinasyon or sa inyong mga illusion. And that could be part of your blinding ignorance. You are being trapped with that kind of illusion na you go to hell and tortured by the hell because hell is actually fit for your life. But then in the art of life, the way, the truth, and the life, the one go to hell because you are with the Supreme Master of Heaven. Kaya punta ka doon sa Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Because the Omni-Supreme Absolute
is always a divine radiance, divine love, unconditional love. But you need to receive the frequency of that foundation of life, and it will allow you to ascend life into higher dimension. You will never fail. Hindi ka mabigo sa iyong tunay na mission dito sa mundo. At ikaw ay matanggap sa sekta ng mga higher beings. Just do as much as you can. As at this time, prepare yourself. Ang ripple effect karon, ang alisngaw na ba sa enerhiya sa bagong panahong maabot, kusog na kayo. Pari sa bagyo ba? Ang bagyo nga layo pa, mabatsyag na ninyo ang hangin, kusog na kayong hangin. Then, taod-taod, dili madugay, maabot na dayon ang bagyo. And this is also the same. Ang ripple effect sa bagong panahon nga mosulod. Ang bagong masulod nga panahon gitawag super advanced spirituality. In contrast with that super advanced technology. Ibig sabihin, you have to protect your soul. Na hindi yan mabungkag ang inyong mga essences sa kalag, because soul will die if the soul loses the essences of life. So, you must protect your kingdoms of the soul in your consciousness, energy, light, life. And that's all for today. And our time is really not enough, because time is too short for this lessons of spiritual foundation. So look for a way you can find enough time for you to study the lessons. So essential. Pinakamahalagang mission sa panahon ngayon para sa bawat tao na gustong magtagumpay na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Ay, sa Abdi. Din.